Sa loob ng ilang dekada, ilang henerasyon po ang pinasaya ng nag-iisang hari ng komedya na si Dolphy. Pero bago pa man siya nakilala sa kanyang mga di malilimutang pagganap, marami rin siyang pinagdaanan sa kanyang personal na buhay. Balikan natin ang makulay at masayang buhay ng hari ng komedya sa balitang hatid ni Cara David. Sa loob ng 6 na dekada, nagningning ang bituin ni Rodolfo Vera Quezon Sr. o mas kilala sa tawag na Dolphy. Binuhay niya ang mga karakter ni na Pacifica Falayfay, John Poruntong, Kevin Cosme at iba pang role na talaga namang nakakatawa. Kaya kinikilala siya bilang hari ng komedya. Subalit ang kanyang mga napagdaanan sa buhay, masasabing hindi biro. Isinilang si Mang Dolphy noong July 25, 1928. Sa Tondo, Maynila siya lumaki. Pangalawa sa 9 na magkakapatid. Kagagawa ng makina ng bapor ang kanyang ama habang mananahi naman ang kanyang ina. Dahil sa hirap ng buhay noong panahon ng Hapon, napilitang magtrabaho sa murang edad si Mang Dolphy. At isa sa kanyang pinagkaabalahan ang pagiging vaudeville dancer sa Clover Theater. Ang galing niya sa teatro, tumatak. Kaya naman noong 1953, isinali siya sa pelikulang Sa Isang Sulyap Mo Tita. Matapos ito, bida na si Mang Dolphy sa pelikulang Jack and Jill kasama si Lolita Rodriguez at Rogelio de la Rosa. Mula noon, unti-unti nang nakilala ang pagiging komedyante ni Mang Dolphy. Madalas, bading ang kanyang ginagampanan. Siya nga ang kaisa-isang aktor na sumubo ng bato at naging dar na kuno. Ang memorable sa akin yung pagbabakla eh. Mga Pacifica ano? Yeah, mga Pacifica Falayfay, mga Jack and Jill. Ako nagsipasimuno niya mga pabakla-bakla na yan hanggang later on dumami na ang magbabakla sa pelikula. Sa tinakbo ng kanyang career, lagpas 200 pelikula na ang kanyang nagawa. Pero sumikat din si Mang Dolphy sa mga programa sa telebisyon. Halos 2 dekadang tinutukan ang John and Marcia kung saan katambal niya ang namayapang aktres na si Mida Blanca. Hindi naman. Kinukwenta ko lang, i-declare. Sinasabing ang mga komedyante matinik din daw sa mga babae. Tila nagkatotoo ito sa buhay ni Mang Dolphy. Tungkol naman sa aking mga inibig, wag na muna nating isa-isahin. Baka tayo umagahin dito. Naging makulay ang buhay pag-ibig ng King of Comedy. One at a time lang naman ako eh. Pero pagka wala, ayan, sige na sige. Kling, 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 kling. 18 ang naging anak niya sa 6 na babaeng bumihag sa kanyang puso. Pero sa huli, tanging ang divine diva na si Jaja Padilla lamang ang naging reyna ng King of Comedy. Hindi man sumabak sa politika, naging hayaga naman ang pagsuporta niya sa ilang politiko. Kabilang narito ang malapit niyang kaibigang si Fernando Poe Jr. na tumakbo sa pagkapangulo. Pero hanggang suporta lang daw talaga ang kaya ni Mang Dolphy. Hindi niya raw kasi alam ang gagawin kapag siya ang nanalo. Doon na ako natatakot baka manalo ako. Ako talagang papasok ako dyan, talagang magsisilbi ka sa bayan. Di ba? Kung mapapabayaan ko, wag na. Kahit lagpas 80 na si Mang Dolphy at sinasabing may iniinda ng karamdaman, naging aktibo pa rin siya sa showbiz. Noong 2010, muli siyang nagpatawa sa pelikulang Father Jejemon at nakuha rin niyang magdrama sa period film na Rosario. Lumabas din siya sa ilang programa sa telebisyon. Patunay na hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, nais pa rin niyang makita ang mga ngiti at marinig ang mga tawa ng mga taong sumusuporta sa kanya. Pag nabanggit yung pangalan mo, may ngiti ka, may iwan ng ngiti niyo. I remember Mang Dolphy, ganito. Kesa doon sa bullshit na yan. Cara David, GMA News.